Post ito ng Akbayan kasi isa sa mga nag-file ng impeachment complaint yung Akbayan po. What to expect at the April 14 House impeachment hearing. Ayan o. Ramil Madriaga's testimony. Digong binalak tapusin si BBM, si PBBM para masulot ni BP Sara pagkapangulo noong 2025. Plinano daw mismo. Pero yung pag narinig ninyo yung the whole story niya, sinulat ni Ramil Madriaga, maintindihan natin yung mga movements na nakita natin sa mga balita at mga announcement ng kampo ng mga Duterte. Dito natin maintindihan, ito pala ang pinagmulan na plano. So sabi dito, the strategic assumption of BP Sara Duterte nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kamusta po kayo mga kababayan? Ano natabi? Ano yan, Mr. Maravillas? Anong maganda ngayon? Ito na yung araw, mga kababayan. So anyway, ako po si Dante Maravillas. As usual, magiging kasama po ninyo hanggang 9. Pero baka lumampas tayo ang 10 kasi may schedule akong interview ngayon, mga kababayan, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pakita ko po sa inyo. So, baka isimulcast ko na lang kung matuloy. Walang problema sa linya. Hindi man ako sigurado kung matutuloy. In-invite ako ng kaibigan ko sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan. My guest this Tuesday morning on Leslie Bocobo Live is broadcaster and political commentator, Sokmed influencer, Dante Maravillas. Daily na pala siya nagpo-program. Monday to Friday na pala, 9 to 10 a.m. Presidential Broadcast Service. Nakapunta na ako dyan, kami ni Mrs. kasi na-invite ako noong December, mga kababayan. And this time, through phone patch, through online. So mamaya, mga kababayan, baka hanggang 9 o'clock, simulcast kami. So live ako sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, buong bansa, pati dito sa amin, kasi may yung dating radyo ng bayan, Radyo Pilipinas na din. Nandyan lang sa bundok, Linyon Hill. Hindi na ako pupunta doon kasi because of technology, lahat na online. Hindi na kailangan pumunta pa sa studio. Noong panahon, may mga remote broadcast kami. Kailangan may linya. Kung hindi telepono, may tawag dito, antena, through radio antenna, yung ginagamit namin sa mga remote coverage. But this time, because of technology, yung internet connection, hindi na kailangan. So anywhere in the world, you can go live. Yun ang pagkakaiba ngayon. As fulfillment of prophecy, knowledge shall increase. Kita ninyo, in the last days, knowledge shall increase, sabi sa Daniel. Na-fulfill siya ngayon, mga kababayan, sa ating panahon. Anywhere in the world, global na po. At hindi mo na kailangan yung radyo, yung traditional radio, hindi mo na kailangan. Lahat na ngayon, komentarista. Lahat ngayon, political analyst. Mga kababayan, lahat ko komentarista noon. Kami lang, yung mga nasa radyo, may mga license kami from the KBP. Dapat accredited ka as komentarista. Radio reporter, announcer, newscaster, may designation ka kung ano. Pero ngayon, wala na po. Tira lang ng tira. Walang code of ethics. What to expect, sabi dito. Post ito ng Akbayan kasi isa sa mga nag-file ng impeachment complaint yung Akbayan po. What to expect at the April 14 House impeachment hearing. Ayan o. Ramil Madriaga's testimony. Then, presentation of Sara Salens 2017 to 2024. Disclosure of Sara's confidential fund. Appearance of Sara Duterte's lawyer Michael Pua, yung dati niyang spokesperson and chief basta official niya to sa OBP at DepEd. Then attendance of NBI Director Melvin Matibag. Di ba? Mga kababayan, ngayon bantayan ninyo
bantayan nating lahat mabuti kasi kahapon lumusob sa talagang gusto nilang brasuin, pati yung Supreme Court. Pinipilit nila yung Supreme Court, mga kababayan, na maglabas na TRO. Pinipilit nila. Tatlong beses. Una si Torion with Topacio and Vic Rodriguez. Then, sunod mismo yung legal team ni Sara. Direkta na nag-file ng TRO o ng petition questioning the legality, constitutionality. Denied. Then, another group of 40 years. Antindi po, plus mga leaders daw ng Bangsamoro. Bali, 17 yun. Noong Friday, nag-file uli ng petition requesting for TRO. Hindi pinagbigyan, mga kababayan. All denied. Kahapon na naman po, mismo ng si Man Scarpio, yan o, Abante, Madriag, digong binalak tapusin si si PBBM para masulot ni BP Sara pagkapangulo noong 2025. Plinano daw mismo. Kaya pala, mga kababayan, nakita ninyo, yung unang attempt, tanggalin si Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo, si Martin Romualdez, knight in shining armor ng ating Pangulo. Yun ang unang tinarget. Para buwelo sila na mag-file ng impeachment complaint sana. Tulad kay ERAP. Gusto nilang, yung ERAP template po, gustong paupuin bilang speaker si little girl. Sumingaw. Nagsumbong yung mga kinausap ng mga congressmen daw. Nagsumbong kay Martin Romualdez. Kaya si the little girl, mga kababayan, tinanggal as senior deputy speaker. Doon nanggalaiti si Sara Duterte. Nag-resign sa lakas kasi inadapt siya, di ba? Nag-resign si Sara sa lakas. And afterwards, mga kababayan, tinawag ni Sara si Martin Romualdez bilang tambaluslos. Kasi ang sabi, kung papaniwalaan natin yung sulat, basahin ko sa inyo. Kaya pumayag itong si Sara Duterte slide sa pagiging vice-presidente. Kasi ang iniisip nila, i-take over natin yan. Itulad kay ERAP, yung ating Pangulo, i-impeach. Kung hindi nila magtagumpay na impeach, yun na po, assassination. Ramil Madriaga handwritten letter, ibinunyag ang assassination plot against the President and top cabinet officials. Pati pala damay yung mga cabinet officials. The strategic assumption of BP Sara Duterte and the tragedy of PBBM's presidency, sabi dito. It all started, sulat ito ni Madriaga, as published by GMA. Yan. Pakita ko sa inyo, pati yung pirma. Yan, pirmado. 3 pahina siya. Yan ang una. The strategic assumption of BP Sara Duterte. Pero yung pag narinig ninyo yung the whole story niya, sinulat ni Ramil Madriaga, maintindihan natin yung mga movements na nakita natin sa mga balita at mga announcement ng kampo ng mga Duterte. Dito natin maintindihan, ito pala ang pinagmulan na plano. So sabi dito, the strategic assumption of BP Sara Duterte in the tragedy of BBM's presidency, it all started sometime in 2021 when BBM with Senator Amy Marcos visited FPRRD 2021 before election 22. They had serious talk about the 2022 election. PBBM was able to convince FPRRD to have Sara be his vice president and not run as president. So kaya pala nag-slide. Kasi itong si Ramil Madriaga, mga kababayan, si Pilipinas movement siya, yung founder siya noon. Run Sara, run for president. Yun ang talagang plano para presidente po. Pero nag-slide si Sara. In November 2021, sabi sa sulat ni Ramil Madriaga, FPRRD mentioned to me about letting Marcos run along with Sara as presidential candidate as part of a plan of retaking the presidency from BBM by near 2025. So, pwede sabi, si Digong pumayag na, o sige niya, si Marcos na, si Bongbong. Pero ang intention pala, tatakbo si as katandem, ka-unity team, si Sara, ang intention, mag-GMA.
patalsikin yung presidente tulad ng ginawa kay Iraq. Take over yung vice-presidente tulad ni GMA. And serve more than 6 years kasi naging qualified pa si GMA. 9 years na nag-serve si GMA. Hindi pa patapusin yung ating Pangulo. Yun yung plano kung papaniwalaan natin yung kwento ni Madriaga. Yun man lang po. This is to extend Duterte's control of the Philippine government. So ang plano, kaya pala laging nangingialam kasi talagang gusto niya mangialam talaga. So anong ibig sabihin nun? Kung hindi sa puder, ibang tawag na mas na fit. Kaya lahat binabaliktad nila. Yung akusasyon kay PBBM, ina-accuse si Martin Romualdez na sinusulong yung People's Initiative niya para extend yung term ng ating Pangulong Bongbong. Ito pala, yun ang kanilang. So, this is to extend Duterte's control of Philippine government using BBM merely as a political tool. The full implication of FPRRD became clear to me, sabi ni Madriaga sa kanyang sulat, after BP Sara took her as Vice President. Doon ko anya naintindihan yung full implication. FPRRD discussed with me and 2 retired generals all his plans of unseating BBM by all means come 2025. So Sara can assume the presidency untimely but still can run for the presidency come 2028 national election. FPRRD told me that BBM already knows of him stepping down by the year 2025 and yielding his post to BP Sara. FPRRD told me that BBM already knows of him stepping down by the year 2025 and yielding his post to BP Sara. FPRRD wanted me to share some advice. So hiningan daw siya ng advice ni Digong. My advice was simply to create a separate security unit for the office of the Vice President. Kaya pala may sariling security unit si Sara Duterte. A security group distinct and independent from the PSG. FPRRD wanted me to share some advice. My advice was simply to create a separate security unit for the office of the Vice President. A security group distinct and independent from the PSG. I eventually recommended the newly built Camp Emilio Aguinaldo Training School to be the designated home base and headquarters where all security training, strategic, tactical, transport would be handled. FPRRD then called up DND Secretary Delfin Lorenzana to create a BPSPG and made the Camp Emilio Aguinaldo headquarters training school its headquarters. The strategy is that BBM should only serve less than 4 years of presidency to make Sara still eligible to run as president by 2028. May mga kasama, mga kababayan pala doon. Yan sabi dito sa sulat niyo. No? Hardcore Muslim, former AEP and PNP intelligence, retired armed forces and PNP officers and personnel, and Mindanao men at arms, including fraternity groups of affiliated with FPRRD. One of my assignment is to recruit anti-Marcos criminals in gang syndicates. A scheme of assassination of government officials whose top priority is to spearhead civil unrest, followed by civil disobedience. Social unrest will be the gateway for a coup of military officers to stage a coup. This coup will be protected by another group that will not support a possible declaration of martial law. Malacanang Palace will be under siege where BBM's presidency will be inutile. BBM will be thereafter assassinated if he opts not to step down or go on exile to the US. BP Sara is safe and secured at Camp Emilio Aguinaldo, where BPSPG is based and in camp, waiting to take her oath as the President of the Republic of the Philippines. Yun ang kabuuan, mga kababayan, ng sabi sulat ito ni
Ramil Madriaga. Abangan natin kung ito i-confirm niya. Hindi ko sinasabing sa kanya na talaga to kasi hindi ko man nakita yung pagsulat nito at pagpirma. Mako-confirm natin mamaya. Binabasa ko ito as a report from the mainstream media. Una, pinacirculate ng mga social media influencers, vloggers, and social media influencers. Kumalat na, pinick up ng GMA, pinick up ng Abante, and all other mainstream media. Hindi ko sinasabing totoo ito. Talaga nasulat ni Madriaga. Para makita ninyo, GMA News alleged oust Marcos plot beard in Madriaga's letter. Ayos, mga kababayan. So, sa pagharap sa mga posibleng sa MMDA, Ito na, pagbayan po. Is the time to already explore other energy options. And Naka-standby na ako. Nagbabalita pa. Ayan o. Naka-standby na ako. Ito ako, mga kababayan o. Hello po. Si Leslie Bocobo, ito. Naka-standby na rin. Bakit pag-i-echo? So any moment, mga kababayan, magla-live na tayo. Sir Leslie, good morning po. Ah, Meron pong isang gadget na nakabukas po yung loudspeaker po. nag-uusap-usap pa sila. Koka natin. I-simulcast natin, mga kababayan. Yan o. Yung audio, po, naka-loudspeak po yung loudspeaker niya po. Ano ba? Ayan. Yan po. Namali ako ng Sir Leslie, good morning. Namali ako ng Good pindot. morning. Sir Leslie. Sir, ganito po. Meron po, Nag-uusap-usap pa sila. meron po kasi a directive po na meron pong ipi-play na video. Ah. Tapos sir, ang gagawin natin after ng commercial. May instruction muna. Ganon kami, mga kababayan sa mainstream media. Before na mag-live, may mga usap-usap muna yung production assistant, yung technical, kung okay na. Ako dito, ulo. Dati yung nag-live ako, may technical din ako. Doon, may studio ako. May studio talaga ako po. Para ngayon, dito na lang, sa kusina. High-tech na po. Kahit saan kang location, pwede kang mag-live. Ang nag-assist sa akin sa technical side noon, yung anak ko, may-ari ng gym. Pero this time, solo ko, hindi ko na inistorbo kasi busy din siya, mga kababayan. So sa mainstream media, marami talaga. Maraming staff sa production, sa newsroom, mga kababayan, sa technical. Kaya pag may ganitong mga guesting, etc., coordinated yan. I must know kasi galing ako sa mainstream, tapos dati ako station manager, production manager. Ganon, mga kababayan. Ngayon, hindi na ako sanay sa ganitong sistema, mga kababayan, yung daming tao. Gusto ko ako lang gumagalaw. Di ba? Yun ang style ko ngayon. Pagkita ko sa inyo, may pinipli pa sila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakamute pa yung aking microphone dito para hindi naririnig yung aking pagdadadaldal. Pero nakikita na ako doon ni Sir Leslie Bocobo. Barkada siya, best friend siya, mga kababayan, ni Juan Ponce Enrile. At piniplay muna yung mga kuha ng ating Pangulo. Yung mga activity for the past several days.
Nag-uusap-usap sila. Pakinggan natin. Eh, nakamute ka, Sir Dante. Nakamute pa talaga ako. Nakamute ka po. O, nakamute. Okay na? Yun, nakamute po. Okay na, kadali. Kamusta? Sir Dante, baba lang po ng camera. Ah? Tilt down lang po yung camera. Ibaba ko? O, ganyan? Okay na po. Okay na? So, konting taas lang po, sir. Ano? Para may headroom ka, sir. Konting taas lang, sir. Itaas kong konti? Yan, Para may yan. Okay na po. Good Okay na? Pugi na ba ako? Ito yung angulo natin. Yes. Sobrang pugi, Sir Leslie. Sobra, sir. Gusto kong inform ka habang hindi ka pa hindi ka pa live ngayon. Nakita mo itong cellphone ko? Standby po. OBB na po. Na itong cellphone ko kasi naka-live ka din sa aking channel, Sir Leslie. Ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita. Impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Live tayo sa simulcast, mga kababayan. So, Sir Dante, pamute po muna, sir. I-mute ko muna. Opo, kapag interview na lang po yun. Sige. So, minute ko muna, mga kababayan, yung aking microphone. Pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Pakita ko sa inyo. Kasama ang Batikang kolumnista Leslie Bocobo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Di ba? Ang ganda, simulcast. Po sa inyong lahat, ang oras po ngayon ay 9:04 na po ng umaga. Napakaganda ng sikat ng araw. It's a warm Tuesday morning. Simulcast ko na Ang po. petsa ay April 14, 2026. Napaka-importante po itong petsang ito kasi i-explain sa atin ang ating panauhin ngayong araw. Ako'y babati muna sa aking boss, ang mahal naming kalihim ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA, si Secretary Katrina Ponce Enrile, ang aking grupo, ang MPR, o ang Marcos pa rin Group, shout out sa inyong lahat, no? At ang aking mga fellow senior citizens, no? Led by the Senior Citizen Party List, si Congressman Opong Ordanes, no? Ang reminder ko sa mga senior, inumin nyo ang inyong maintenance kasi important. Pupunta na tayo diretso sa aking panauhin kasi ang hirap pong mahagilap ito. Kung Grabe, meron po man. tayong BND, yung broadcaster ng bayan na si Francis Kiko Torres, ito naman panauhin ko ay BBND, ang Bicolano broadcaster ng bayan. Diretso na tayo sa kanya at babati siya sa kanyang magandang lingwahe. Walang iba kung hindi ang broadcaster ng Bullseye at ang SOCMED influencer, ang political commentator, walang iba kundi si Dante Maravillas. Dante, magandang umaga sa iyo. Maray na agad tabi, Sir Leslie. Kumusta ka mo dyan? Sa Manila. At kami digdi, marayman. At gusto kong isabi sa inyo na naka-simulcast ka sa aking channel. So habang napapanood tayo sa Radyo Pilipinas at napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, naka-live streaming din yung ating pag-uusap ngayon, Sir Leslie, sa aking YouTube channel na Life with Dante M. Right now, yung nanonood sa aking kanina nasa 800 plus yung nanonood sa akin. But this time, kasi matagal na akong nagsimula, 7:30 pa ako nagsimula ng aking live streaming, 585 pa rin yung ating tagapanood. Kasama ka na sa napapanood ngayon, Sir Leslie Bocobo. Kasi, as you know, today is a big day po sa House Representatives, tama ba? Tama. Oo. Paki-explain sa mga nakikinig at nanonood ngayong araw. What do we expect to happen today sa Kamara de Representante, Katan? Actually, ang unang magsasalita yata based dito sa mga schedule na nakita natin kanina as posted by one of the complainants sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente, si posted by Akbayan. Tingnan ko muna yung aking lista.
si Madriaga mismo. Si Ramil Madriaga. O si Ramil Madriaga. Oo. Na nabalitaan mo po, Sir Leslie, na may nirelease siyang isang sulat, pirmado niya, 3-page. Nabasa mo yon as reported by the mainstream media, pero una siyang kumalat sa social media. Sinasabi doon yung plano ni Sara Duterte, in-expose niya yung plano na hindi na talaga patapusin yung ating actually yung nagplano yung kanyang tatay daw, si Digong mismo. So hindi natin alam kung itong sulat ni Sige, cut po. Oo. sabi ko hindi ko alam kung ang sulat na tong bago Na yun, ito naman dun sa salaysay ni Vice President Sara Duterte, may nakausap siyang hitman. Ito, di ba ito? hindi man na may nakausap na hitman, kundi ang sinasabi dito sa sulat, hindi mo pa siya nabasa? Yung sulat? Yung bagong sulat? Ang sabi doon, Anong kinalaman ng sulat, Dante? pa, Ano yung kinalalaman ng sulat? Ano yung laman ng sulat? Anong Ito. summary ng sulat? ito sabi May dito, Isang pag-uutos? may sabi dito, binunyag ni Ramil Madriaga na dating political strategist at operator ni former President Rodrigo Duterte ang plano ng huli na patalsikin si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos upang iupo ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa Malacanang pagsapit ng 2025 o 3 taon matapos ang 2022 elections. Sabi sa kanyang sulat, November 2021, FPRRD mentioned to me about letting Marcos to run for president along with Sara All. Yung Sara All, di ba? Ito yung grupo niya, Sara All. Yung isip Pilipinas na itinatag niya. Along with Sara All for a plan of retaking the presidency from BBM by the year 2025. This is to extend Duterte's control of the Philippine government and using BBM merely as a political tool. Nakasaad sa 3 pahinang sworn statement ni Madriaga na may pitsang Abril 11, 2026, this pronouncement of FPRRD became clear to me after BP Sara took her oath as BP. FPRRD discussed with me and other retired generals all his plans of unseating BBM. By all means, come 2025, so Sara can assume the presidency but still can run for the presidency come 2028 national elections, dagdag pa ni Madriaga. So ang ibig sabihin na Sir Leslie, kokopyahin yung ERAP template yung nangyari. This is a template na plinano, di ba? Noong panahon, itutulad si PBBM kay ERAP na to make over si the little girl, si GMA. Pakibaba lang daw ng konti yung inyong cellphone. Pakibaba lang ng konti. Konti lang. Konti. Kasi natatakpan yung kagwapuhan mo. Natatakpan ba yung... Yan. Yun. Ayan. A little lang. Konti lang. Just Ayun. a little down. Pwede na? Pwede na ba? Tech, pwede na? Christopher, pwede na? Anyway, Kadante, yung liham na yan, yung ba'y konektado dun sa revelasyon ni Vice President Sara Duterte na may nakukusap siyang assassin? Malamang. Sakaling may nang mangyari sa kanya, gagantihan yung Pangulo, yung unang ginang, at yung dating tagapagsalita ng House of Representatives. Yung ba'y may connection na yan? Malamang. At malalaman natin, Sir Leslie, mamaya kung kasama siya sa i-confirm ni Ramil Madriaga sa kanyang pag-harap sa Congress mamayang 10 o'clock in the morning. Kaya kaabang-abang ito. Bago lang ito. So sabi dito, tayo'y manonood na. opo, sabi niya, kabilang din niya yung pananabutahe laban sa administrasyon ng Marcos ay ang paggamit ng mga isyu sa korupsyon para matuloy ang pagpapatalsik
kay PBBM sa poder. In the event that BBM refused to honor the agreement and opted not to his post as president, extraordinary measures of overwhelming BBM should be considered like impeachment, assassination by poisoning, or any other means, and by use of people power that will be triggered by FPRRD with the participation of active and retired armed forces and PNP officers ayon kay Madriaga. At kapag hindi pa rin ito, sinabi ni Madriaga na magkakaroon ng mass resignation sa hanay ng mga opisyal ng gobyerno kasabay ng civil disobedience campaign, simultaneous rallies at pati na rin ang paglikida ng mga opisyal ng pamalaan. Social unrest will be the gateway for a group of military officers to stage a coup. This coup will be protected by another group that will not support a possible declaration of martial law. Nakasad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na kanyang ibubuhos sa impeachment hearing ng House Committee on Justice laban sa Vice Presidente ngayong Martes, 10 o'clock in the morning. So, maya-maya lang. Ako, talagang may plano talaga sila, Dante. Malinaw po. It is a grand conspiracy na talagang pababain na ang ating Pangulo. Eh sila'y atat na talagang makupo. Hindi na sila makaantay. Kaya laganap ngayon ang fake news. Tapos nagtayo pa sila. Tapos meron pang plan, hindi ko na alam kung anong letra. Kung sakaling ma-impeach ang pangalawang Pangulo, papalit si Paste Duterte, si Mayor Duterte. Ano na, planado na talaga. Anyway, Dante, mag-break muna tayo. Merong live report galing kay AJ Ignacio. May report, DA magtakda na ng ice cap sa imported na bigas. AJ, pasok. Nacho Pivilas, Flash Report. May plus report. Leslie, magandang umaga. Magtatagda nga ang Department of Agriculture ng price cap sa imported na bigas. Ito ang kinumpir mga ka-Leslie, ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa rollout niya ng 20 pesos rice program. May report muna. Anya, dahil sa kanyang naobserbahan na ka-Leslie ay tila mataas ang Ayos. presyo ng imported rice sa merkado, kaya kailangan itong makontrol. Sa ilalabas na price increase ay maglalaro. Ganyan sa mainstream po. 50 pesos May ang intermission. Hindi tulad dito, tuloy-tuloy lang tayo nagsasalita. Hindi man ako naririnig po. Na bigas. Sa Leslie, mula pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas. May standby siya, nagsasign siyang technician. May report na niya. Nacho Pivilas. Salamat, AJ. So, yan. Magbalik tayo kay Kate Maratias. Meron siyang pinaliliwanag dun sa sulat ni Madrial. Ang tanong ko sa kanya, kung ito ba'y may direct connection sa threat ng ating pangalawang Pangulo, ating Pangulo, unang ginang at tagapagsalita ng House of Representatives. Aming assessment ay, yes, merong connection ito kasi ito nga ay isang grand conspiracy para pababain na ang ating Pangulo. Dante, what do we expect today sa House of Representatives? Ano pa kaya? Sino pa kaya ang darating? Yeah, ang mga nasa lista ko rito, yung taga SAC. Sandali, para hindi tayo magkamali ng mga personalities na invite na Commissioner Francis King. lahat ito nakalista ko rito, yung mga personalities. O kasama si House of Penas key figure, sabi rito sa report. And BP Sara Duterte impeachment. Ang mga naimbita, yung Rimulya, siyempre yung ombudsman, si Boyeng Rimulya. Tapos, si Melvin Matibag, national, di ba lagi mo siyang kausap? Na-invite dyan sa Yung bagong NBI, yung pumalit kay Director Lito Magno. Ang pumalit ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Hindi mo pa siya na-invite? Hindi pa. So, hopefully soon na mag-appear siya. Para tandem tayo, sabay tayo kausapin natin Director. Hindi ito yung ito yung tumawag kay dati siyang tawag dito. Dati siyang PDP Laban Secretary General. Tama. Pagkatapos columnist din siya sa Tribune yata.
o Manila Times. Yan. Pagkatapos, siya yung tumawag kay Sara Duterte na Bratinela. Alam ka lang naman, dati sa tawa ko, kaya marami naiinis sa'yo eh, nakakasar sa mga sarcastic. Anyway, Siya yung tumawag. O tapos ito pa, yung PSA chief, si Dennis Mapa, para i-identify yung mga chichirya. pati yun. Ano ang pangalan ng mga Cecilia? Yung mga pangalan ng chichirya para ma-identify si Francis Lim, SEC chief. Para yung mga yung mga sabi ang tawag dito, mga negosyo, i-identify niya yung mga businesses na nakapangalan kay Sara Duterte at saka sa kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio na the other day tumakbo sa alam mo na, tumakbo sa RTC ng Quezon City. Nag-file ng petition siya para yung nire-request, yung sinubpe ng mga documents para supporting this alliance, itigil. Pero wala man, pinornisan ng kopya yung Congress, pero wala man copy lang of the petition. But it's not a TRO. It's not a TRO. Just like the Supreme Court na hindi nag-issue after ng 3 petitions filed. Di ba? Walang kaya tuloy-tuloy. Sabi nga sabi ni Attorney Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, yung mga documents na niyang ito will see the light of the day. Matindi yung description. The light of the day. So, maiilawan, sabi nga ni Digdi sa Samuya, maliliwanagan na tayo just like the sunlight. Kung ano ang tinatago ni Sara Duterte dito sa mga documents na to, kung siya ba tugma doon sa kanyang salin, yung yaman. Then si BIR Chief Charlito Mendoza. Tapos yung COA auditor na si Gloria Camora. Itong si Gloria Camora, dati na itong pinatawag doon sa Committee on Good Government ni Joel Chua. So, tapos siyempre may mga private individuals kasama doon si Ramil Madriaga. Pero I think number 1 siyang magsasalita mamaya. Then may isang babae na hindi identify kung sino to. Baka yung mga dating anong tawag doon? Yung mga staff niya na humawak sa confidential funds. Si Acosta. Tapos si Michael Poa. Yung abog niya, dating spokesman, na siyang may alam ng release ng mga confidential funds, lalo yung identity ng mga chichirya. Siya ang dating USEC ni pangalawang Pangulo sa DepEd, tama ba? Dati siyang USEC at spokesman ng Office of the Vice President. Tapos may pa siya sa DepEd. At isa siya ngayon sa ating na abogado ng pangalawang Pangulo, tama ba? Kasi doon sa 16. Ano pa? 16. Na he is one of the 16 lawyers. The Vice President. Kasama siya doon sa 16 battery of lawyers na ni isang article, 6 na articles of impeachment, 16 lawyers, ni isa walang sinagot. Sa Korte Suprema. Kahit sa Congress, sa Congress walang sinagot. Yung petition sa Supreme Court is to stop the hearing. Kasi unconstitutional na naman daw. Yung hearing mismo, ito yung resulta, consequences ng unang petition doon sa last year impeachment complaint. And because of this result ng desisyon na pumanig sa kanila na binibigyan ng due process through that hearing sa Congress, yun na naman yung gusto nilang ipatigil. Sabi nga, damn if you do,
damn if you don't. That could be the reason, Sir Leslie, kung bakit walang TRO, kasi abuso na, walang TRO na nilabas yung Supreme Court. Hindi na may ang Korte Suprema, may pa. Anyway, Kadante, magbe-break muna tayo. Babalikan kita ha. Magbe-break muna ang... Leslie Buko, live dito sa Radyo Pilipinas. Break muna tayo. Commercial po. Dante, Pa! sir, lumalayo po kayo sa camera. Ah? Sir, lang po kayo. Ah, Watching. Sir, gitna lang po. Thank you, Albert. okay na tong posisyon na to ng camera? Sir, nakamute ka po, sir. Ay, nakamute ako? Sabi ko okay na to? Yan, sir. Okay na yan. Labas yung kapugian ko. Tingnan nga natin. Labas na labas, sir. Labas na labas yung kapugian ko. Di ko ba kamukha itong si ano? Opo, sir, yung cellphone nyo lang po. Nahaharangan po yung camera namin. Naarangan? So ano na lang, sir, pwede mo gawin, sir, iusog mo lang sa gilid, sir, para naka-side view ka sa live. Sige. Live streaming niya, sir. Sige. I-adjust ko. Kasi hindi pala nakikita yung kapugian ko. Medyo nababawasan lang, sir. Nababawasan pala yung kapugian ko, mga kababayan. Leslie, lapit po kayo sa camera. Kayo naman, sir. Anyway. Ayan. Yan, okay na po. Nag-adjust kami, mga kababayan. Pakaksa mo, sir, yung audio nyo, Sir Leslie. Mahina, Okay. sir. Okay. Thank you. Chris. Natagigit natin. Sir. Basa mo na ako. Sir Leslie, konti. Guwapong gwapo, Sir Dan. Sa right ko, sir. Simulcast tayo, mga kababayan. Yun. Radyo ng Bayan, Radyo Publiko, Usog po kayo, konti. Radyo right Pilipinas. nyo, sir. Konting kanan nyo po. Adjust tayo para walang Hindi pa, sir. Sir Dante, usog pa kayo konting kanan mo. konting kanan. Ganyan. Ay, lumayo ka. Ganyan. Yun. Chris, kala ko meron akong back. Center. Parang wala na, sir. Diretso Okay. na lang po namin, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Stand by. Tinig ng bayan. Yung dapat yung para sa Morning. readers din kasi mas nakakabang drivers, of course, meron din pong detector para sa mga bilihin kasi mas may isa yung kalooban nila at of course yung bilihin din po Nabawasan yung kapugian ko. sana po ay may papatuloy. Oy, good evening, boss. Sir Dan. Mas Ninyo, pwede din ako na magpa-interview. Tinig ng bayan. Nung isang araw, yung guest ni Sir Leslie, Laging totoo. Informasyon. siya yung ang tawag dito? At kumpleto. Serbisyo. Assistant Ito. Presidential broadcaster. Manager ng Cagayan. Director yata yung position niya. Manager ng Cagayan, Cagayan Economic Zone. Mataas ang position niya sa gobyerno. Mga kababayan. Leslie Buko, live dito sa Radyo Pilipinas. AM. Nag-commercial muna. Nagbabalik. Ang oras na po ngayon ay 9:26. Magda with my special guest, ang Bicolanong broadcaster ng bayan, ang BBNB, walang iba kundi si Kadante Maravillas. Kadante, ang tanong namin ngayon, darating ba ang pangalawang Pangulo ngayong araw sa Kongreso? Ay, may balita ako pero hindi ko confirm. May nakita akong post ng isang DDS na ang sabi lumipad, hindi ko confirm siya, lumipad padahig uli si Sara. Iwan ko kung totoo. Alam mo naman na ang mga DDS hindi mapagkakatiwalaan pag information galing sa kanila kasi santambak yan ang mga sinungaling. Yung mga dito, nakakuan nga sa akin, naka-tune in sa akin, ang dami. Mga DDS, puro sinungaling. Ang sampal sa kanilang mukha kahapon, nakita mo ang Pangulo nag-jumping jack doon sa harap ng 8-5 ng Malacanang, doon sa harap ng Capitol House. Hindi lang nag-jumping jack, Sabi niya, ayun. tumakbo siya. Oo,
nagtumakbo pa. Ayan pala ang may sakit na. Colon cancer. 100-meter dash. At nakita mo yon? Nakita mo yon, Sir Leslie? Maging yung mga reporters ng TV5, ABS-CBN, yung mga taga-inquirer, nahirapang humabol sa ating Pangulo. Hingal sila. Oo, pati yung PSG. Ano naman, sanay naman yung mga PSG. Pero, ayun, yun ang sagot ng ating Pangulo sa mga nagsasabi, maluba na ang kanyang sakit. Pero pa nga nagsabi, namatay na eh. O sino pa? Si Jason Sa. Nag-post pa, nakita mo yon? Nag-post pa si Jason Sa. Ako ang taong ito, dati mataas yung respeto ko kasi from mainstream tulad natin. At itong si Jason Sa, nung nasa DCMM pa siya, nag-guest ako sa programa niya in 1995. At in-invite niya ako to join the DCMN newsroom noon. Mataas ang tingin ko sa kanya. Pero ngayon, dumikit sa mga Duterte, naging fake news peddler. Nag-post the other day ng picture ng Malacanang, tapos yung bandila Pinas, naka-half mask, tapos may caption siya, sino anya yung namatay dyan? Pakisabi naman anya kung sino namatay. Ganon katindi sila. Yan si Jason Sa. Ang sabi ko nga, itong si Jason Sa, itry niya, may challenge yung ating Pangulo. Ang challenge, bakit niya hindi kayo sumama sa akin and do the lifting ng malamang at tumakbo siya tulad ng pagtakbo ng ating Pangulo. Malamang ang dila ni lumaylay ang dila ni pati postiso niya tumalsik. Yung dila ni may hika siya. Nakita ko itong si Jason sa hearing ng fake news na pinakalat nila with Celis sa Congress. Nandun kami ni Mrs. Nag-spray siya ng yon? Mayroong mediator. Oo, kasi may hika. Hindi niya kaya yung ating Pangulo kasi hindi nga hiningal yung ating Pangulo, mas hiningal yung mga reporters sa paghabol kahapon tapos sabay jumping jack. O di ba? Tapos na, ang balita na malugsakin. Kaya na, yan, buhay na buhay ang ating Pangulo. Ang sinasabi nila naman, ako, AI yan. Baka, di ba, si Tiwon daw, sinacharge pa yung robot, no? Matindi. Ano-ano na lang, basta talagang laging sila ng mga fake news sa dati. Alam mo, Sir Leslie, alam po ninyo, ang isa sa mga, tawag dito, galing ng gift ng mga sinungaling. Ang pagiging sinungaling kasi is a gift. Gift from Satan. Kasi si Satanas is the father of lies. It is a gift. Okay po? That gift, kasama sa gift ng mga liars, ng mga sinungaling, yung paniwalaan nila yung sarili nilang kasinungalingan. They know na kasinungalingan, pero they believe their own lies. Yan ang isa sa mga gift nila. Gift from Satan mismo. Kasi akala ko, nagsisinungaling sila. Hindi nila, alam nila hindi totoo yung sinasabi. Ang sinasabi mo, naniniwala sila, maluba ang sakit ng Pangulo? Hindi, alam nilang walang sakit na maluba yung ating Pangulo, but they believe their lies. Na ang lies nila, may sakit yung ating Pangulo. Kasi yun ang narrative nila. Na dapat ipakalat na yung ating Pangulo may sakit, stage 4 colon cancer, para ma-justify. Gusto nilang mag-resign na, di ba, yung ating Pangulo at palitan ni Sara Duterte. That is the agenda. Tulad ng sinasabi ni Ramil Madriaga sa kanyang sulat, lahat ng means, mag-resign, pressurein na destabilization o lasunin or assassination. Lahat ng means para lang iupo si Sara Duterte kung paniniwalaan natin yung revelasyon doon sa sulat na pinalabas ni-release, pirmado April 11. Kaya yun ang babantayan natin kung i-confirm niya yon. Kasi ako, hindi man ako nagsisiguro pa. Kasi sabi ko nga,
Hindi ko man nakitang pinirma niya yon at ginawa. Basta't nirelease sa social media at saka nirelease, pinick up ng mainstream media. So makita natin kung i-confirm yon na sulat na latest ni Ramil Madriaga. Mamaya na. Nagganap talaga kadati yung fake news. Nagsawa na ako sa napapasok fake news. Hindi ko na alam kung ano ang aking reaction, kung magagalit ako, matatawa ako. Pero talagang yung I cannot believe there are people with this intensity na basta pabagsakin ang ating Pangulo. Pag bumagsak ang ating Pangulo, everybody will follow, will fall with him. The whole administration, the government. So ang sinasabi nila, she is the better alternative. You be the judge for that. What better alternative is she offering the nation? Nakita niyo na yung kanyang ugali, nakita niyo na yung kanyang mga sinasabi, yung mga kasamahan niya, yung pamilya niya. Ayun. So yun, ganon talaga kasi ganon ang tawag mo doon, brainwash sila yung mga supporters ni Sara Duterte. Yung kakayahan niya naman bilang vice presidente, hindi nga kaya, sabi nga natin, yung mismong DepEd hindi niya napatakbo ng maayos. 192 yung naipagawang classrooms out of 4,000 plus na target. 192 lang, 3% ng target yung naipagawa niya. Kung yun sa DepEd hindi niya na kaya, how much more sa mas malaking responsibility? Di ba? Nang sabi nga sa mga naririnig nating mga usapan, si Sara seldom na makita sa DepEd. Kahit doon sa Office of the President, kasi mahilig maglayas-layas kung saan-saan. At kita mo, wala siyang focus sa trabaho, si Sara. Yung mga hindi niya trabaho, yun ang ginagawa niya. Halimbawa, DepEd Secretary siya. Dapat tutukan niya sana yung mga trabaho sa DepEd, paano mapataas yung standard ng edukasyon. Ginagawa niya tree planting. Trabaho yung tree planting ng DNR. Tama? Ang ginagawa niya mag-akyat sa bundok. That's tourism promotion. That's the job ni may bago na palang secretary si Angara, nga ba yun? So hindi yung trabaho niya yung kanyang tinututukan. At saka yung trabaho ng mayor, yung naglagay siya ng mga satellite offices para sa relief operations ng Office of the Vice President. That is a duplication of the LGU's functions. Tama, Sir Leslie? Trabaho yan ng mayor. Trabaho ng DSWD. Hindi yung trabaho ng DepEd, hindi trabaho ng Vice Presidente. Yung trabaho ng Vice Presidente, kasama doon yung sa feeding ng mga bata para hindi gutom yung mga bata at hindi bansot, yung tamang nutrisyon. Kasama sa function yon ng DepEd Secretary. Ano ginawa? Based mismo sa COA report. Pinabulok yung mga pagkain para sa mga bata. Sayang. You see? Pagkatapos, you want to become president, hindi mo nga nagawa yung trabahong vice presidente at DepEd secretary. Anong rason na kami maniwala na kaya mo yung trabaho ng presidente? At hindi po pwede. Sa pag-uugali lang, ang dapat leader, kalma. Yung mahilig ka mag-tantrums at magsalita ng mga masama. That is unpresidential. That is a no-no to a leader. Kahit gaano ka kagalit, dapat you know how to control your emotions. If you cannot control your emotions, ano ang rason na pwede ka na maging presidente? Dapat behavior mo na, emotions mo na. Ang leader na matino, leader na magaling, ang strong leader hindi kailangan nagmumura. Ang exact ng description ng true leader,
ang exact description ng true leader, yun mismong nakikita natin sa ating Pangulo. In the midst of crisis, kalma. Hindi kita mo yung ating Pangulo? Kalmado. Tama to. At ginagawa niya balance ang lahat. Siya doon. Ang sabi, wala kang ginagawa, hindi ka pa umaaksyon, parang walang nangyayari sa bansa. No, that is an intentional Pure lies. Pure lies. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Kasi makikita, sabi ko nga sa aking vlogging, tingnan ninyo kung gusto ninyo ng ginagawa ng ating Pangulo, just visit yung ang tawag dito, Presidential Communications Office, Facebook page, nandiyan yan. And you watch Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, you listen to the then PTV4, yung RTVN, nandun ang yung mga activities ng ating Pangulo. Ang problema, live na nga yung ating Pangulo, lahat ng mainstream media at saka sa PTV4 RTBM, yung Malacanang, naka-live na nga doon, sinasabi pa nila AI recycle daw. Di ba? Hindi ba yung pagpunta na sa Mount Samat, yung araw ng kagitingan? At ano yun? Last year pa raw yung clip na yun. Naman yung mga photographers, yung mga media to, sabi hindi, nandun kami. We covered the president. He was really there. Yung araw ng kagitingan, in person, live. Ano yung sinasabi yung lumang video footage yun? Nandun yung kasama namin na mga vloggers. May mga kasama akong vloggers. May mga kasama akong nandun. At isa doon, yung kaibigan ko si Jason Thomas. Nag-live siya doon. At nakita niyo yung ating Pangulo na naglakad pa akyat sa mga steps na punta doon. At nandun si Colonel Kerubin. Di ba si Colonel Kerubin? Retired Colonel. DDS yun. Siya mismo yung nagpatunay. Nandun katabi ng ating Pangulo. Kasi nasa likod siya at nag-post siya na siya nalulungkot kung gaano katindi ang pagpakalat ng fake news. So yun ang patunay. Kaya yung ating Pangulo, naging na lang siya, ginawa niyang katuwaan yung kahapon, naglakad siya, pagkatapos, nag-jumping jack at tumakbo pa. Hirap yung mga reporters na mahabol yung ating Pangulo to cover, just to prove. Sabi ko nga, Sir Leslie, stage 4, halimbawa, walang stage 4 patient sa cancer na kayang gawin yon. Yung ating Pangulo, Dante, nag-jumping jack. Opo. Pero yung mayor ng Davao City, nagmuya ng bubblegum, parang kambing. Diba? Parang, alam mo kung bakit ganun yon, yung sa rage nila? Sinenervyos yun. Actually, may reading ako, may director yon. Gusto kasi nila na itong si Baste, kopyahin, as in, carbon copy dapat siya ni Digong. Para yung appeal niya, maging tulad ng appeal ni Digong nung kumandidato na walang-wala, pagkatapos walang organization. And comes now the magic. So gusto kopyahin yon. Kaya kasama doon sa dapat kinopya yung pagsasalita, yung paglalakad na nakaganon na parang ang yabang kong Yun, lahat yun may direktor yun. Pagkatapos, pati yung pagsasalita at pagmuya, kasi yun ang ginagawa ni Digong. Kasi, ang intensyon nila nitong rage, maging backup siya, backup candidate, na once na natuluyan si Sara, na disqualify, na convict, ang inipopost nila to run for president, si Baste. Talagang it's not even any better than the ex-president. In fact, nakita ko naman ang itsura. Talagang kung mahal mo ang ating bansa, kukontrahin mo talaga yan, Dante. Kasi bakit naman ganon? Wala pang, dapat magising na ang taong bayan na, teka muna, bakit sila? Nakita na natin kung anong ginawa nila sa ating bansa. Ayun.
Narinig mo yung sinabi niya? Narinig mo yung sinabi niya? Na wala man na niya kaming gusto, kundi yung ulo ng ating Pangulo. Oo. I called the attention of the ALG Secretary, si John Victor na umaksyon ka. Dahil if that is not a threat to the President, what is a threat? Ang napakaliwanag ang sabi niya isa lang gusto namin ang ulo ni Bongbong Marcos. From a gangster's point of view, Dante, yung talagang assassin, gusto ko yung ulo niya. I mean, I want his head. Yung mga gangster, yung mga mafia, I want his head. I want his kill. Yun ang ibig sabihin ko. Naniniwala naman tayo na sana a-action ang ating kalihim sa DILG. Anyway, we will wait. Hindi lang yung DILG siguro, pati yung NBI, i-assess nila if it is an open threat given the fact na alam naman natin ang reputasyon ng pamilya, yung kapatid pinagbantaan mismo yung Pangulo, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, and this time yung incumbent mayor, sinasabi niya doon na I just what we want yung ulo ni Bongbong Marcos. Kailangan siguro tingnan ng mga abogado, i-evaluate masyado, and the Department of Justice. Kasi pag ganitong pinalampas natin ang ganitong mga statement, nino-normalize natin ang violence, di ba? Nino-normalize. Kaya namimihasa kasi hindi nabibigyan ng tamang aksyon. So tama po yung ginawa ninyo, Sir Leslie. You call the attention of the ILG. Ang lumalabas the former president, the current vice president, and the mayor, they want the president to get in trouble. Kumbaga, I hate to, but they want him really eliminated, no? Kasi di ba may kasabihan tayo, evil triumphs. Hindi maganda yun. Evil triumphs because good men do nothing. Ganun eh. So, yung mga authorities natin, kailangan hindi ito pinapas, lalo't incumbent mayor yon, under the supervision ng, kaya we call on John B. Crimolia, Secretary, Sir, kumusta na po kayo, tama yung ginawa ninyo, you suspend the implementation ng kung ano kasi hindi na i-communicate ng maayos yung safe city, safe city ba yun? Yung paghubad sa lansangan, pag-inom sa lansangan, kasi mali yung implementation, pati yung naghahalo ng simento, mabutit na humingi siya ng sorry, apology, kasi naghalo lang ng simento, nasa interior na nga, inulit tinikitan. Bakit ganun? Para na yung panahon ng pandemic, naalala mo, panahon ng pandemic? Oo. Ay, nako. Dati, malapit na tayo matapos. I have 5 minutes. I will give the 5 minutes to you. You say your last words and then I will say goodbye. Sige, Tatate. Sige po. Maraming salamat sa muli, Sir Leslie. At pasensya ka na. Last time, may bisita po kasi ako from America. Kaya yung invitation ninyo for me to be your guest dito sa programa, hindi ko napagbigyan. Basta't po ako, basta't ako libre, you can just chat me, message me, then all the time, pwede po ako mag-guest sa programa mo. At congratulations, dumami na yung mga invitations mo. At nakita ko si Lovely Granada. Na-invite mo pala si Lovely Granada. Congratulations. At nakita ko rin yung live streaming mo sa Facebook. Nagsisimula ka na rin pala na mag-live. Gumagaya na ako sa iyo. So anyway, mga kababayan, abangan po natin ang 10 o'clock hearing ng Justice Panel ng House of Representatives. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, komentarista from Legazpi City, Albay. Bye-bye po. Maraming salamat ka, Dante. Yan po, si Dante Maravillas, ang Bicolanong broadcaster ng bayan. Thank you very, very much. Ayos. Sayang din kasi mga kababayan kung hindi ko isa-simulcast.
Anyway, maraming salamat po mga kababayan sa inyong panuno. Bukas naman po, lilipat ako ng channel para sa live coverage ng hearing sa Justice Panel. Okay po, doon tayo sa Bullseye News on the go, 10 o'clock and onwards. Bye-bye mga kababayan. God bless. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.